Hello mga ka-auntie, dito po ang inyong mga lingkod. Ito ba si Mama Loy? Ito po, si Ate Brana. At ito naman po si Papa O, si Odi Diaz. Ano pa nga ba ang laging hinihilit sa amin? Ay! Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichichika na namin, dali. Ha? Bago na ba yung version? Hindi ginagaya ko lang si Aljur. Ah, bakit? Ganyan si Aljur, di ba? Aljur Abrenica. Paano? Ha? Ano nga? Alam mo, gusto paggawa ng mga tao kay Aljur, yung Amen, nakakaloka. Bakit? Diyos ko, ginagaya yung Amen na tawa ng tayo mga tao. Siyempre, hindi naman nila pinagtatawanan yung ano, no? Yung si Lloyd, no? Yun ang paraan ng pagkanta na iniiba-iba rin yung tono ng Amen. Ah. Oo, yung... Amen. Diba doon? Falsetto pala si Aljur? Hindi ko nga lang nalaman. Diyos ko. Oo. Ayan, no? Tinan mo yung sa Amen. Oh. Amen. 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 Yes, you do, babe. Ayan. Ay, astaray! Oh. Diba? Parang ano, Mariah Carey maraming kulot. Oo, alam mo, pati si, si Bianca De Vera, Oh. kasama na din dyan. Nawawala pa sa tono si Bianca. Ah, talaga? Eto, oh. Wala na ba ako sa iyong puso? Hindi na ba ako ang mahal mo? Bakit ba kailangan nang mangyari to? Damdamin ay tuluyan na lamig. Pagmamahal ay nagwawakas na bang pag-ibig? Wala na ba? O wala na? Oh, ayan, diba? Kaloka? Oh. Tapos, hindi nagpakabog si, si Tom Rodriguez. Oh! Bakit? May Isa version din siya? Oh, ito, oh. Baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love your dress, but you won't need it anymore. Oh, Ay! Oh! nakakaloka. Diyos Ba't ko. hindi nasama yung version dyan ni Mrena? Ano ba yung kay Mrena? Meron ka ba, Mrena? Diba? May entry ka? Meron, kuya! Ay, ang taray. Tataray. Ano yung entry mo? Natapakan ba to? Puro ay. Ano ba yan? Hindi ba tapos, kuya? Ano, sige. Ano ba? Ayoko sana na ikaw ay mawawala. Mawawasak lamang ang aking mundo. Parang ibang pagdalawan ko. Ngunit anong magagawa kung talaga ayaw mo na? Sino ba naman ako para pigilin ka? Lumayo ka man. Diyos ko. Diba? Uy, isama niyo naman yan. Ha? Viral niyo naman yan. Diyos ko na. Alam mo, naiigit ako kay Aljur, ha? Ha? Bakit? Siya talagang nag-e-enjoy siya. Ah. O sige, di gamitin niya ng gamitin. Pati sa CR, nandun siya, nakaupo sa trono. Oo nga, bakit nga ganun? Ni-edit siya. Di ba ini-edit siya, Oo. nakakalokan, di ba?
Pero, di ba, ibig sabihin yun, nakuha ni Aljur ang atensyon ng mga tao. Oo. Nakuha niya hindi yung ngit-ngit o galit, Oo. kundi yung aliw, di ba? Correct. Oo. Oo. Naitignan mo si Morena, oh. Bakit? Parang bata, bagets na bagets. Oo. Ay, oo nga, no? Di ba, no? Oo nga, no? Ang bata mo dyan. Oo. Gusto mo sa pakingkit? Teka lang naman, bakit nasasapakin Ay, mo? sorry. Oo. Ay, teka lang, speaking of bata. O ano ba to? Totoo ba to? Na ano? Na bata ang jowa ni Enrique Hill? Ay, go. Bagets? Ay, hindi kuya, bukas pa. Bakit? Ha? Ngayon yun. Oo nga kasi. Naman. Ano nga yung isip mo? Oh, ayun nga daw. 17 years old lang yung jowa daw. Weekend ngayon. Sabi ng nanay, oh. Ano sabi ng nanay? Ayun, oh, may nireplyan siya. Oh. Sabi niya, Christian Diaz, 17 lang siya. Anak ko siya. Alam ko kung ilang taon na siya. Sabi ng ganun. Oh. Ano ba issue dyan kung 17 years old? Eh, ayun na nga, Nay, kasi di ba, nag-post si Bea sa ex. Bea? Oo. Kilala mo si Bea? Kilala ko. Oo. Di ba? Hindi yung iniisip mo. Ha? Bea yung dating may alam nung Lisken. Oo, may maraming alam sa Lisken, di ba? Oo. Oh, eto na yung may post siya, sabi niya. Enrique Hill, it's so disgusting that at your age of 33, you're pursuing a 17-year-old, a minor. I've already advised you to just move on properly, and I've always had your back. What the FUCK? Oh. I'm not the type to just sit this one out, and this really doesn't sit right with me. Ayan, may mga pictures sila. Oh, ang sweet nila. Oo, alam mo, paano ba yun pagka gano'n na 17 years old na in love sa 33? Parang double her age. Dapat talaga pangaralan na lang ng nanay or sabihan na yung nanay or i-alerto na lang si Enrique na 17 years old ito. May mga ganyan naman, di ba? Nagkataon lang na artista si Enrique, di ba? Yung iba naman talaga, meron ding mga politiko pa nga. Oo, lahi-lahi na agwat sa babae. Oh? Oo, mga ganyan, di ba? Sino? Kay Enrique na lang tayo. Ha? Oo. Wala namang problema to. Diyos ko, basta naman nilirespeto ni Enrique yung babae. Oo, hindi naman porke, hindi pa nga umaamin yung dalawa. Kung sila na, hindi ba? Oh, pero na doon sa pictures, oh. Hindi pa ba yan umaamin? Hayaan natin sila magsalita. Baka naman sweet-sweetan lang sila. Nandun sila sa stage na i-enjoy muna natin, i-savor muna natin ang moment. Ganon, di ba? At saka I always believe na sa babae yan. Wala sa lalaki. Kahit ngayon kung may mangyayari o wala, nasa babae yan, ha? Bakit? Oo, kasi hindi mo mailulusot yung sinulid sa karayo kung ginagalaw-galaw mo yung karayo. Kuya, Oh. para may inusot mo yan, didilaan mo muna yung sinunit. Ha? Di ba, kuya? Ginagawa yun! Ano? Didilaan mo na! Hoy, figure of speech yun, ha? Nakakaloka kami. Dinilaan mo naman sinulid ni Junel. Ay! Hindi, kuya, yung sinunit mismo! Yung sinulid nga ni Junel, yung sinulid ng damit niya. Parang nga, ba't ganun yung sinulid, yung kung kailan siya basa, doon siya matigas? Oo, hindi No? siya matigas, diretso lang. Oo, di ba yun? Oo. Kasi parang pag hindi siya basa, hindi mo siya matusok eh. Oo, pero alam mo, Mm. aware naman siguro si Enrique dyan sa issue na minor pa yung isa, although mag-18 na yan, at siya ay 33. Ewan ko, basta buo ang respeto ni Enrique doon sa babae, walang problema. Pero sinasabi ng iba netizens na grooming daw yun. Grooming. Ay! Parang si Daniel Padilla, kuya! Sinasabihan siya, kuya, ng mga netizen, groomer daw siya. Kasi, kuya, dinugroom daw ni Daniel Padilla si Andrea Brillantes. Ako, hindi mo mabigkas ang tama yun. Diyos ko. Hindi, Andrea Brillantes! Ewan ko sa'yo, wala nang bawian. Muntik lang mahulog yung kabibi, ah. Kuya! Oo. Sabi, kuya, dinugroom daw. So parang ito naman ngayon, napaparatangan si Enrique. Pero na at this age, itong panahon na to, acceptable ba yung ganyan? Yung 17 years old yung babae, tapos 33 yung lalaki? O nandun na tayo sa konserbatibo pa rin kasi yung panahon natin dati? Hindi, alam mo, di ba sinabi nga niya, wala namang edad-edad sa pag-ibig. Di ba? Yung bata, mag-80 na yan. Iintayin lang naman ni Enrique ng 80 na di, wala nang issue. Di
Di ba? Eh, siguro kaya rin hindi sila na umaamin or sweet-sweetan lang sila. Sinisavor lang nila yung moment, being together. Di ba? Eh, baka aware din si Enrique dyan. Oh. Sa akin lang naman, ang ibig sabihin nito, naka-move on na siya kay Liza Soberano. Moving forward na siya. Kumbaga, hindi na siya nag-expect pa o nag-hope pa na magkabalikan sila ni Liza. Eh, pero yun nga yung sabi ni Bea, di ba? Nasa post niya, Oh. na I told you to move on properly. O ibig sabihin, kilala personally ni Enrique itong Bea. Oo man. Baka isa ito sa Daming alam eh. baka isa ito sa mga kaibigan niya. O baka kuya yung sister niya. Uy, huwag ka nang bibintang ha. Oo. Pero sobrang daming alam ni Bea no, sa Lisken. Oo. Ibig sabihin, andun siya sa loob para masabi niya yun. Ang dami rin naman ganyan din, ano? Sino pa ba yung malaki ang agwan ng edad? Ang dami. Si Bossing Vic Soto, kay Pauline Luna. Oh, ilang taon yung agwat nun? Si Maris, tsaka si Rico Blanco dati. Oo. Pero kasi na hindi sila minor de, yung babae hindi minor de edad. Ito kasi minor de edad, kaya medyo issue sa mga netizens. Oo, Diyos ko, issue sa kanila, ano ba, ididemanda ba nila? Madidemanda ba nila si Enrique? Oh, di ba? Ako, bilang parent, sabihan na lang ng parent, yung kanyang anak, na si Andrea Brown, na hinay-hinay mo na anak ha, huwag ka muna sasabak sa laban. Huwag muna isuko ang bataan. Ha? Hinintay mo muna mag-18 ka o maging stable ka. Di ba? Ikaw ba o puro girls yung daughter mo? Oo. Kung merong... Puro girls ang daughter ko. May boys pa sa daughter ko. Puro girls yung kids mo, ayan. Kung meron bang minor de edad doon, tapos nagkaroon ng boyfriend na 33 years old, papayagan mo? Kung nasa edad na siya, kung 18 na siya, wala namang problema, no? Puso nila yung nag-uusap. So, basta importante, hindi mo lang sasaktan ng anak ko. Di ba? Kaya nga ayoko ng kasal-kasal. No? Ha? Di ba? Lagi kong katwiran yun. Oh. Magpakasal kayo kung 10 years kayo pa rin. Ay? Di ba? Kasi yung iba, umiiyak pa yung lalaki. Mm. Tapos, nagsusuot pa yung sing-sing. Tapos, siya pala tong babaero. Ay? Di ba? Or siya yung lolokohin ng babae. O di, ano muna kayo, testing the waters kayo. Ganun lang. Di ba ba? Ha? Ay, nako. Kanya-kanya talagang pananaw at style ng mga magulang. Anyway, ayan. November 1 ngayon, wala ka bang naalala. Ay! Siyempre, It's meron the may birthday! Bukod kay Winnie Cordero at kay Lloyd Zaragoza, November 1 din ay birthday ni Mr. Coco Martin! Direk! Happy birthday, Coco! Ay, Yes! alam mo si Coco, yung mukha niya hindi tumatanda. Yes! Fairness kay Coco naman. Diba? Parang pabata ng pabata. Oo, diba? Oo, sobrang fresh lagi. Oo. Parang hindi na pupuyat at na-haggard sa Batang Quiapo, ano? Oo. Ang ganda-ganda ng Ay, aura. mamalay! Ah. Grabe yung sikip mo ah! Wala ka pa bang dating? Ha? Nag-taping na ako, no? Hello? Oo. Ay, no. Siyempre, November 1 na ngayon. Ka-birthday month natin si Direk Coco. Ayan. Oo. Birthday direct! Oo. At syempre, marami rin namang artista ang umaasa at nagmamahal kay Coco. No? Yes! Ako personally, kilala ko si Coco. Na nag-away na rin kami niya ni Coco. Ha? Na nabuisit siya sa akin doon. Kinukwento na rin naman niya. No? Gusto niya ako sapakin. Ha? Oo. Kasi nga, nandun daw ako, nakaside daw ako kay Catherine Luna. Pero nung nakilala niya ako, nakilala ko siya doon sa Walang Hanggan, para nag-iba na rin yung tingin niya sa akin. Kaya kumpare ko rin naman siya, ninong siya ni Cory. Oo. Diba? Kaya mahal na mahal ko yun si Coco dahil hindi binabago ng kasikatan ang ugali niya. Lalo na kapag nagkikita tayo, no?
Diyos ko, pag nakahalikan, parang Sharon Cuneta. Ay, oo! Ganun talaga yung- Labi sa ganyan kiss talaga. me. Ganun talaga. May Ganyan. sound pa. May ganun. Sinisigot na yung pisngi mo. Kaya ang sarap-sarap pag nakikita si Direk Coco eh. Oo, kasi samantalang si Mrena, kinakamayan lang yan eh. Ha? Hindi kuya, kinikis din ako ni Direk. Naku eh, hindi mo nga mabigkas ng tama yung brilyantes. Nakakaloka ka pa, no? Oo. Pero hindi, happy birthday, Direk. Sana lagi kang healthy, happy, at marami ka pa rin matulungan. Always be channel of Papa God's blessings sa napakaraming tao, hindi lang sa industriya, kundi sa labas ng industriya. Ang dami rin natutulungan ni Direk, di ba? Oo. Happy birthday ko, I love you. We love you, Direk. Oo, yan yung hindi lang mag-I love you, no? Yes, Oo. kahit sa text. Oo, di ba? Ayan, at syempre pa, ang panonood natin ng PBB, Celebrity Collab Edition 2.0. Yan, lagi natin pinapanood yan, ano? At dito nakilala ko lalo si Miguel. Oh. Yung ating alaga, si Miguel Vergara, na Bakit? parang matanda magsalita, parang siya yung kuya, pero 18 anyos pa lamang. Oo, kasi nangangaral siya. Ay, kuya, pastor? Hindi, pare. Ay. Nakaloka ka. Kasama ni Mari. Ha? Pare. Nakaloka ka. Hindi nga, yung tungkol sa babae. Oo. Ang sinabi niyan, huwag mong bigyan ng dahilan ang babae para magselos. Diba? Sino naman pinagsabihan niya niyan? Si Marco Massa. Si Marco Massa ay naging anak-anakan din natin. Nakasama ko yan sa Nathaniel. Oo. Yung batang si Marco Massa. At syempre, bukod kay Miguel, naaliw ako dito kay Caprice. Oh, bakit? Ang Osi-Osi. Bakit? Diyos ko, konting dumi lang, konting gusot, konting tabingi ng gamit. Oo. Inaayos niya. Talaga? Apaka-Osi. Kaya napamahal siya lalo doon sa mga tao, sa mga netizen. Oh. Kasi hindi niya talaga iniiwan yung kunwari, yung sopa. Kailangan ayos yung ng tropilo. Oh. Oo, tapos yung mga pinggan, tapos sinisilip niya yung baso kung may mga dumi, Talaga? pati plato. Ako? Di pala pwedeng tumabi si Mrena doon? Bakit? Maraming masisilip. Oo, tsaka talaga itatapon si Mrena. Siyempre basura dapat. Ha? Teka lang naman. Aayusin lang naman. Ba't itatapon na? Diba? Oo, si Clifford naman. Oo. Si John Clifford naman. Siya yung nag-iisip naman ng mga games. Oo, diba? Game master siya? Yes. Kuya Germs. Oo. Luis Gaga, Luis naman. Di ba? Kuya Germs. I love you, Kuya Germs. So, yun. Oh. Ang dami. Si Ray Victoria pala, no? Hindi na-invite sa kasal Oh, Nino. ng magulang niya. Bakit? Hindi ko alam. What? Yung Hindi mga ba madamay sinabi? dyan. Hindi pa sinabi doon? Malay mo sa annulment ma-invite siya. Ikaw ba? Pero grabe yung mga kaseksihan ng mga batang yan, ha? Oo, di ba ang gagwapo nila, no? Di ba? Kahit kasi Erin naaaliw eh. Ang gagwapo ng mga lalaki ngayon. Oh. Saan mo pinapanood? Ha? Saan pinapanood? Sa YouTube? Sa YouTube. Oo. Tsaka yung mga lumalabas sa mga TikTok. Yan, napapanood natin. Anyway, ibig lamang sabihin yan, talagang open na yung mga tao na mapanood kung ano naman ang direksyon, ang mindset ng mga Gen Z. Tama. Oo, tinitingnan nila kung paano kumilos, paano gumalaw, magsalita, at paano mag-isip. Maganda yan, ha? Kaya dapat tuloy-tuloy lang yung PBB collab. Yes. Yan, ha? At syempre pa, ito pa isang balita, Mamalon. Ay, ano yan? Eto. Ngayong November 4 ay pinatatawag ng MTRCB ang content creator na alaga ng Viva Artist Agency dahil sa profane language o ang pagmumura nito sa board ng MTRCB noong premiere night ng kontrobersyal na Dream Boy. Matatandang 2 beses nakatikim ng X-rating ang naturang pelikula sa MTRCB at sa third review nga ay finally nabigyan na ito ng R rating. Tila ang pinatutungkulang content creator dito ay ang very vocal na si Sasa Girl. Minura nito ang MTRCB at sinabing hindi naman porn movie ang Dream Boy at hindi naman daw siya nagpakita ng nota dito.
Napanood ni Sasa Girl yung aming pangangaral sa kanya sa nakarang episode ng Showbiz Update na sana ay dumulog sila ng maayos sa MTRCB at hindi muna nagalit at nagmura. Aminado naman si Sasa Girl na may mali siya, kaya minessage niya kami at ang maikling sinabi niya, "Noted yan, mama, nadala lang ng emosyon." For sure, mapapatawad naman ng MTRCB si Sasa Girl kung magpapakumbaba at hihingi ng sorry. Wala namang hindi nadadaan sa tamang proseso, hindi ba? At mahinahong pag-uusap. Ayan. And with that, mga kaibigan, dito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lloyd. Mga nanonood po sa amin na hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click natin yung subscribe button na nandiyan sa baba. At kung naibigan niyo po yung ating episode ngayon, pero kayong komento sa lahat namin chika, comment below, click the like button, huwag kalimutang i-click ang notification bell. Dahil pag kinlik niya kayong una-una manonotify na meron kaming latest update at syempre pang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mama Lloyd, M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan po nakapost na po yung vlog ko ng mga behind the scenes ng anniversary po ng Cornerstone. Yan, umattend po kami dyan ni Nanay at nakipagchikan sa mga artista. Pati na rin po yung mga bisita na artista, hindi lang talents ng Cornerstone, di ba? And congratulations po on your 20th year anniversary, di ba? Yay! More power po sa inyo. That is si Sir Erickson Raimundo, di ba, guys? Erickson, happy anniversary pa. Yan. At syempre pa, Brenna, Yes, hello mga ka-update. Pagpalaw naman po ng aking FB page. Aking Rena po, M-R-E-N-A. Yung Jessica G of Ideal Vision. Yes! Ayan. 200 branches na sila nationwide. yes, oo, at ang Gorgeous Smile Dental Clinic, alam niyo na. Yes. Isang galing ang aming mga ngiti. Yes. At syempre ang Envy Skin Beauty Yes. and Wellness. Envy Skin. O yung mga gustong magpa-drip dyan. Yung gustong magpakinis ng mukha. Yes. Magpapayat. Ah. Meron silang mga program para sa inyo, ha? Tama. At mag-pabook na kayo dyan. Oo. Diyan lang po sila sa Marig na siya, tapat po ng ABCBN sa ground floor po ng Grandia Place. Yes. Oo. At syempre pa ang How to Get Away from My Toxic Family na talaga namang iniiyakan at kinapupulutan ng aral. Nakuha nila yung galit, ikon ng pelikulang yan. Oo. Kung ano yung sinasabi namin, lalo na sa mga taga-Canada, ito po ang ating screening schedule. Ito na po ang first ever Filipino movie premiere in the French city. Bonjour, Montreal! Sa atin pong Quebec screening sa November 7 po yan at 7 p.m. sa Decari Theater. And for tickets and sponsorship, please contact Miss Richelle Del Castillo of Flair Events Production at 514-717-0214. And of course, at the capital of Canada, let's go, Ottawa! Yes, your first Filipino movie premiere! Eto na po ang detalye niyan, ha? For Ottawa, Ontario screening, November 8, 2025, 10 a.m. at Bytown Cinema. For tickets and sponsorship, please contact Mr. Phil Caballes of PIAC at info.piac@gmail.com. Sa Toronto, Ontario naman, dumako tayo. November 9, makita-kita tayo dyan, ha? 6:30 p.m. po. Sa Cineflix Auditorium, sa 421 Bentley Street, Unit number 9, Markham, on L3R92. For tickets and sponsorship, please call Mark Yu Productions or si Mark Yu sa 647-278-4374. Sa Edmonton naman, Edmonton, Alberta, screening on November 15, 2025, 7 p.m. po yan sa Cineplex Odeon Windermere Cinemas. For tickets and sponsorship, please contact Mami Shea of Vertex Entertainment Productions, Mac Pagaduan of Canada Vertex Immigration, Bench Decker EDM Alberta Tour Manager at 780-876-5678 or email at jsumba7@gmail.com. Ito po lahat, ang ating screening ay hatid sa atin ng Tap Send Up. Kaya kung wala pa kayong Tap Send Up, ito po yung app kung saan madali po kayo, mabilis
at maayos at mataas ang palitan ng dolyar sa piso, yes, patungong Pilipinas, mag-download na po ng TapTapSend app at gamitin po ang aking code, ang OGPH, para, eto na, para sa mga first-time users, magkakaroon po kayo ng additional $20. Yes, kasama ng inyong ipadadalang pera sa Pilipinas. Kaya kung meron kayong mga mahal sa buhay, nasusustentuhan, nabibigyan ng money, whether ito ay sa kanilang bank account, sa e-wallet nila, sa money remittance, yan, pwedeng-pwede po. Diyan sa TapTapSend. Sigurado na mabilis pa at ano pa nga ba, mataas ang palitan. Yan po ang TapTapSend. Siyempre, whether kayo ay OFW o mga naninirahan na dyan, TapTapSend lamang po ang gamitin natin. Pero magkikita tayo dyan lahat. Oo, live in person. Sasamahan namin kayong manood. At the same time, magkaroon tayo ng picture taking. O ano pa nga ba? Siyempre, magtsikahan tayo dyan. No? Sige po, see you, Canada! Ay, nako, mamaloy. Ano na? Namili ako. Saan? Sa Ultra Mega. Ay! Mura na, mga bago pa yung mga paninda dahil mabilis maubos kasi nga pakyawan yan kung kunin ng mga, ng mga consumers at resellers. Yes! Oo, di ba? Ay, dyan na kayo mamili yan sa Ultra Mega. Sila po yung nag-base ng aming Yan, tindahan. di ba? Ayan. At syempre, ang OGDS inspires, Ayan, ang ating tukayang si Ogie Alcacid, ang ating nakapanayam, ha? Ang sabi? Eto. So ikaw ba, bilang kailangan na nating sasabayan natin ng Gen Z, nasasabayan ba ng isang Ogie Alcacid? Tinatry ko sakyan. Merong mga bagay-bagay na hindi ko magets. Parang di nila maintindihan yun eh. Nakakatawa ba yun? Wala naman sense yung sinasabi niya. Maraming nagkakamali na ako si Alcacid, siya si Diaz. Sobra. Tapos minsan minumura ako. Ay, sorry naman. Lagi siyang biktima ng fake news. Yung karolang cancer. Sabi ba naman, buhay ka pa pala! Siyempre, sa tagal na ninyo ni Miss Reg, no? Ano ang formula? Anong secret? Nalulungkot ako. Natatakot ako. Uso na ngayon, di ba, mga blended families. Nakikita kayo sa picture with Michelle, si Reg. Hindi siya madali. Madalas yan ang ugat ng pinag-aawayan. Nagtanong ka ba sa sarili mo kung nagampanan ko ba lahat yung obligasyon ko bilang ama? Saan ba ako nagkulang? Bakit ganito pakiramdam ko sa nangyayari sa anak ko? Oo. Madalas yan. Maraming mga bagay hindi ko alam. Hindi ko pala kilala yung panganay ko. Oh? Oo. And for me, naiyak tuloy ako. Galing mo sa ganito, no? Ayan. Ayun. Ayan, sa OGDS Inspires. At syempre, yung ating channel naman with Ina Evans and The Issue. Ayan, at puro mga kagagahan lamang po yung mga lumalabas sa aming mga bunganga dyan, no? Oo, at yung vlog ng aking anak na si Erin Diaz at si Miracle, ha? Yes! Oo, ayan. At syempre pa, ito pa rin po ang yung lingkod, Papa o si Ogie Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayo makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising, it's a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na, dali! La 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 la! Ichika mo na, dali! Isa pa! La 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 la! Ichika mo na, dali! La 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 la! Ichika mo na, dali! Ha? Pansin mo? La 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 Ichika mo na, dali! Ito naman, other Abredica version. La 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 la. La 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 la.
Saan na yung chika? Wala naman dito yung chika sa loob ng Wetchamay. Kakaloka kayo.